guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay, doon po sa mga bago kong subscriber, maraming salamat po at nag-subscribe po kayo. Doon din po sa mga cross-watcher, maraming salamat din at naligaw po kayo. At gusto ko lang po ipaalam sa inyo, hindi po kayo napunta dito sa aking YouTube channel by accident. Okay? Dinala po kayo ng gabay nyo dahil malamang merong mensahe. Okay? May kailangan kayong malaman. At gusto ko pong sabihin sa inyo na talasan nyo na lang po ang inyong intuition. Okay? Para malaman nyo kung ano ba ang mensahe ng inyong gabay. At nandito po ang aking YouTube channel para suportahan kayo. Mahatiran kayo ng mensahe. Dahil ako po ay Spirit Guide Messenger. Okay? So, nang sa ganun po yung mga mensahe na marireceive nyo during ng aking reading at maisaayos nyo yung inyong buhay, yung inyong relasyon, yung samahan nyo sa inyong pamilya, sa inyong karelasyon, sa inyong asawa. Okay? Ganon din sa mga tao sa kapaligiran nyo. At ang intention ko po sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at mahil nyo po ang inyong mga sarili. Okay? At unahin nyo po muna ang self-love. I-heal nyo muna ang sarili nyo bago kayo mang-heal ng ibang tao. Okay? Lalo na sa mga light worker, mga starseed, indigo children, star children. Sari-sari po yan, Okay? So, ngayon po, ang reading natin is yung inyong buhay pag-ibig, So, move on po tayo sa ating reading. Hi, Sagittarius! Sagittarius, ikaw ngayon ang bigyan ko ng reading, ha? Alamin natin kung ano ang pumapalibot na enerhiya sa iyong buhay pag-ibig. Okay? At ako ano ang mensahe ng baraha, kayo na ang mag-adjust sa gender, sa edad, at kung nasaan bansa kayo. Okay? Nadulas. Nadulas lahat. Hindi naman tabingi yung camera ko, Nagmamadali kasi ako. Sabi ko, kailangan ko pala mamaya kasi upload ko to, ha. Sagittarius, super busy. Thank you sa mga Akashic record na request nyo. Salamat. Yung iba sa inyo nagulat kayo, di ba? Hindi nyo akalain na meron palang ganun. Nalaman nyo ngayon yung pattern nyo, di ba? Hindi nyo lang alam kasi. Lahat kasi tayo, before tulog ako. Hindi ko namalayan yan. Pero ngayon, yung iba sa inyo, nagising na kayo at alam nyo kung ano yung sinasabi ko. Diba? Kayo mismo nakakaranas, na-experience nyo kung ano ba yung mga phenomenon, mga kababalaghan na nangyayari. Diba? Jajang, creating sacred space and blending with spirit, sitting in the power, and then inner peace. Gateway. Ayan. Urong lang natin siya ng konti dito. Ayan. Mamaya na natin i-aakyat muna. Dito muna siya. I'm sorry. Ayan. Kita naman, di ba? Okay. So, ano ang enerhiya na pumapalibot sa iyong buhay pag-ibig? Masasabi ko na merong daloy kaya kailangan mong creating sacred space. Bakit? Kasi nakakita ko ang bad energy. So, kailangan mong i-cleanse yan. Alisin. Kasi, bakit? Meron kang inner peace dito. Pero dito ka nagmumula. Ang barahan natin dito nagmumula. So, blending with spirit, sitting in the power, inner peace, and then lumabas ka dito sa gateway na baraha. Okay? So, bad energy, masasabi kong disappointment, kakulangan ng kaalaman, maaring idea, at maaring yung iba sa inyo nagiging defensive ka. May mga taong sarcastic siguro sa paligid mo. At maaring ikaw ang Sagittarius na lack of education.
nakakita ko sa'yo na kasi makalat ang isipan mo dito. Ano? Yung energy mo, yung vibration mo, kinakalat mo dito eh. Kaya kailangan mo talaga dito ng inner peace. Ano? Yan ang sinasabi sa ng baraha. At kung ikaw, malamang hindi yung iba sa inyo, no? Kayo mismo yung yung makalat ang isipan nyo, or merong mga taong malisyosa sa kapaligiran mo. Ano? Kaya nabubulabog ka. Nawawala yung inner peace mo. Okay? Alam mo, Sagittarius, etong baraha mo, nilalabas nito yung negatibong katangian. Nilalabas nito eh. Halos nakakita ko sa'yo na mapanganib. Mapanganib ang tinatahak mo. Okay? Nagat mo yan? Maaring ikaw or ang person mo, kaya Sagittarius, paki-adjust ha. Ang nakikita ko, ikaw Sagittarius, may likas kang talino. Likas na talino, alerto ang pag-iisip mo. Kaya para kang wifi, di ba? Hindi nakakita ng ibang tao, pero ikaw, alam mo yun eh. Nilalabas mo yun eh. Kaya meron kang likas na talino, alerto ka. Pag once na switch, magugulat nila yung mga tao na, ay, may wifi pala. So, nilalabas mo yan. Parang wifi. Kaya, alerto ang pag-iisip mo, ang validation ko dyan, at maaring ginagamit ikaw siguro, ginagamit mo to para sa panlilin lang or pagmamanipula. Kaya dito sinasabi, creating sacred space, blending with spirit. Spirit, which is yung Holy Spirit. Hindi ko alam kung ano ang relihiyon mo, pero pasensya na, ako ay Kristiyano, kahit na sabihin mong spiritually awakened ako, pero naranasan ko rin maging Hinduism, naranasan ko rin maging Buddhism, pero pinanganak ako bilang isang Kristiyano, at ngayon, proud akong sabihin na Kristiyano ako. Kaya, eto, masasabi ko hindi maganda to. Yung panlilin lang, pagmamanipula. Kung sasabihin mo sa Sagittarius, hindi ako ganyan. Okay, so hindi ikaw, pero ang ginagawa nating reading is yung pumapalibot sa yung enerhiya. So malamang na kung ayaw mong admitin dahil negative nga, so ipagpalagay na natin yung mga nasa paligid mo or yung karelasyon mo dahil love reading ito, para hindi ka masaktan. Okay? At isa pa, Sagittarius, nakakita ko dito ang energy gossip. So meaning malakas talaga ito. Dahil wifi nga eh, 'di ba? So malakas at malamang na ikaw ang Sagittarius na tinamaan ka ng husto. Tinamaan ka nito. Kaya ang nangyari sa iyo dito is nawala yung inner peace mo. Nagkaroon ka ng disappointment. Okay? Disappointment ang nangyari sa iyo. Meron ka sigurong pinagkakatiwalaan, at kung sino pang, kumbaga, yung pinagkakatiwalaan mo, let's say, yung karelasyon mo, yun pa yung nagkalat, yung pa yung nagchismis, yung pa yung nagdaldal kung kani-kanino. Kumbaga, secret natin to, huwag mo pagsasabi. Pero, yung taong yun, siya pa yung nagkalat eh. Kaya naman yung iba sa inyo Sagittarius, kumbaga, wala na lang kayong kibo. Wala na lang. Kaya sitting in the power, inaano nyo na lang, kumbaga, kinakalma nyo na lang ang sarili nyo. Hinahayaan nyo lang. Kumbaga, speechless ka dito eh. Speechless ka. Hindi mo alam kung paano mo kukomprontahin. Siyempre, mahal mo yung taong yun, di ba? Hindi mo alam kung paano mo haharapin. Maaaring iba sa inyo talaga nag-awayan siguro nangyari sa inyo. Pero yung iba, parang naging speechless ka. Hindi mo tuloy alam kung paano mo haharapin yung kaganapan na nangyari. Kasi, para sa'yo, pinagkatiwalaan mo eh. Tapos yun pala ang mag-aano. Yun pa ang magkakalat, di ba? At saka, yung iba sa inyo Sagittarius, kung may karelasyon ka, tingin ko, meron talagang naglalaro sa loob ng isipan mo. Naglalaro yan. Malamang na naging
malamig ka sa person mo, or siguro nawalan ka talaga ng gana sa person mo, or yung pakikitungo, kasi ang pakikitungo naman hindi lang basta sa person mo Involved din dyan yung mga pamilya, di ba? Mga kapatid, di ba? Mga kamag-anak. Baka yung iba sa inyo, kapitbahay. Hindi ko alam kung gaano ka-close kayo sa mga kapitbahay nyo, no? Pero, pakikitungo kasi ang sinasabi dito ng baraha, no? Kasi, itong person mo, very emotional na tao. At saka, kukuha lang ako ng additional na baraha dito para meron akong maipakita sa inyo. Sandali lang, ha? At saka, alam mo, Sagittarius, tingin ko kasi, maraming emotional na bagahe kasi, mula pa to sa nakaraan. Kaya kung ikaw ang Sagittarius na may karelasyon, malamang, itong karelasyon mo, ganun siya. Meron siyang bagahe. Mula pa sa mga past na karelasyon niya, or siguro yung mismong buhay niya, may problema sa family, ganun, potential gateway, clear endeavor, and fresh approach. Okay, fresh approach. Akit pa natin ang gusto. Diyan, ganyan. Ang daming mandami ako nakakitang dito. Yes, may problema talaga to sa pamilya. Andito yung mga family niya, and then eto. Marami siyang problema, marami siguro siyang pasanin, marami siguro siyang marami siyang iniisip dito. At malamang yung dati nitong issue, yun at yun din lang. So, masasabi ko yung, let's say kung kayo dito, Sagittarius, meron kayong issue nitong person na to, yung dati nyong pinag-awayan, nang akala mo tapos na, hindi pa tapos yun, may continuation yun. Kasi, nasa isipan pa niya ganun pa hindi niya pa nakaklaro lahat yun. Akala mo siguro meron na kayong fresh start, meron na kayong bagong, wala na, okay na kami. Hindi, paranoid to Hindi niya nakakalimutan yung dating issue. Tingin ko, binubuksan pa rin itong person na to. Kaya, maaring sa karelasyon niya, before, meron siyang trauma siguro, or yung pamilya niya, pati ikaw, nadadawit, sorry sa Tagalog ko. So, alam mo kasi itong reading natin, ang enerhiya na pumapalibot kasi sa'yo ang inaalam natin, Sagittarius. Kaya, maaari ding vice versa ito, maaring ikaw, or itong person mo. Okay? Bahala ka na mag-adjust. Pati sa gender mo, sa edad mo, sa bansa mo. Kung nasaan ka man ngayon. At Sagittarius, if ever na ganito ang energy mo, huwag mong hayaan na parusahan ka para sa treatment na natanggap nila mula sa isang dating karelasyon. Wala kang pakialam doon Bawa, meron siyang trauma, kung merong anumang nang meron siyang nilalabas sa'yo, yung iba, baka meron, kasi dati yung karelasyon ko, ganito, ganyan, yung mga pamilya ng karelasyon ko, ganyan, baka siguro, yung iba sa inyo Sagittarius, etong karelasyon mo, ganun ang sinasabi, maaring meron siyang trust issue sa past niyang karelasyon, tapos parang ngayon, wala siyang tiwala sa'yo Sagittarius, tapos dyan niya, kumbaga, bino-voice out sa'yo, Kaya kahit anong klaseng approach ang gawin mo sa taong ito, yung mindset kasi nito is negative. Kaya malamang ikaw mismo, mawawala talaga yung inner peace mo. Meron ka, alam mo parehong gateway ang meron ka dito, potential gateway and gateway. Malamang na ikaw ang Sagittarius na ginagawa mo ng paraan itong relasyon nyo.
para may sa ayos, may sa mapabuti, kung ano man ang mag-asawa man kayo or mag-boyfriend girlfriend man kayo, pero kung ang etong person mo talagang may paranoia, malamang na talagang mawawala talaga ang inner peace mo. At saka kung naghihintay ka ng balita or development sa inyong relasyon, maaring madismaya ka sa outcome, sa magiging outcome. Baka yung iba sa inyo, meron kayong hinihintay, nag-iintay kayo, At saka, kung ikaw naman ay single, na Sagittarius, tingin ko, nakatagpo ka rin, or makakatagpo, depende, makakatagpo ka ng isang tao na masasabi kong love gamer. Love gamer ito. Kasi ang ikukumpara ka nito ikukumpara ka niya sa dati niyang karelasyon. Ang love gamer kasi in a way na gusto niya kasing makipagkumpetensya. Kung hindi ka niya ikukumpara sa dati niyang karelasyon, let's say single na Sagittarius ka, tapos meron nang liligaw sa'yo. So kung yung marami kasi siguro manliligaw, ibang Sagittarius sa inyo. So doon siya makikipagkumpetensyahan. Kung titingnan mo inner peace, di ba? Pero kung titingnan mo yung isda, nag-uunahan sila. So, isa yan sa validation ko. Then, dito rin may mga ibon din, So, parang nag-uunahan. So, validation ko dyan, competition. Competition sa panliligaw. Ibang klaseng competition din, maaring siguro, mas gwapo ako, or mas may edukasyon ako, or mas may pera ako, or mas may, ewan ko, ano ba? Kompetensya nga So, malamang yung iba sa inyo, yan ang pumapalibot sa inyong enerhiya, lalo na sa mga single, Pero yung iba namang Sagittarius, malamang na may kung anong inaasahan ka sa person mo. Baka pera, or kung ano man yun, Pero sinasabi ng baraha na malamang na mabigo ka. Kaya kailangan mo talaga dito ng konting space para maintindihan mo kung ano ba yun. Kailangan mong isipin kasi. Pag-isipan ng maigi. Maari kasing ang pinaka-outcome kasi mabibigo ka. Bakit? Kasi lack of planning. Planning, ideas. Kaya malamang na yung inaasahan mong resulta, hindi mo siya matatamo. Sagittarius, masasabi ko na tingin ko sa'yo, meron ka ring pag-uugali na kasi clear endeavor, di ba? Meron kang kakulangan sa dito. Meron kang kulang sa pag-unawa sa mga bagay-bagay or sa mga kaganapan na nangyayari sa'yo. Actually, yan ang palagi kong sinasabi, dito sa aking YouTube channel, dito sa aking tarot reading. Kailangan nyo talaga ng self-realization, self-awareness. Kasi kung wala yan, tapos aarangkada ka lang, basta-basta ka nalang magpapatakbo, ayan na para kang isang kabayo, hayop, or sabihin na lang natin na kotse ka, or hindi, kabayo, meron tayong kabayo dito hanap pa tayong kotse, wala tayong kotse, kabayo na lang. So, para kang isang kabayo na tatakbo ka na lang ng tatakbo, na wala kang direksyon. Tapos later on, mababangga ka na lang. Pagkabangga mo, kasi meron ditong puno, mababangga ka dyan. Pag nabangga ka dyan ngayon, ano mangyayari sa'yo? Sugatan ka, duguan ka. Naperwisyo ka tuloy ng di oras ngayon. So, ang kailangan dyan talaga, magkaroon ka ng self-realization. Kung kulang ka sa pagpaplano, magplano ka. Kung mag-isip ka rin naman, mag-isip-isip ka para mailabas mo yung idea or maintindihan mo kung anong sitwasyon ang meron kayo. Yan ang sinasabi sa ng baraha. Maaring ikaw or ang person mo ang tipo ng tao na talagang masasabi ko na walang laman ang mga salita or
yung mga pangako. Ano? Kaya kailangan nyo dito magsumikap din. Ano? Nangangako, hindi naman tinutupad. Kapag nangako ka, dapat tuparin mo yan. Yan ang sinasabi sa iyo ng baraha. Ano? Masasabi ko ng yung iba sa inyo, malamang na kulang din kasi sa konsensya. Hindi iniintindi kung ano ang nararamdaman ng taong pinangakuan. Maring ikaw, Sagittarius, meron kang karelasyon na pinangakuan ka. Kung ano mang pinangako sa iyo, hindi ko alam. Ikaw nakakaalam yan. At tingin ko, nag-iintay ka. Kaya, hindi tinupad, disappointment ang nangyari sa'yo dito. Parang, nag-iintay ka nag-wish ka, okay lang kaya, yung ganun. Hindi darating. Hindi mo mapapasa kamay. Kasi, tingnan mo yung bilog, di ba? Bubble, para siyang bula. Actually, nagre-reflect nga yung cloud sa kabila, di ba? So, parang parang yung pinangako, parang lista mo sa tubig, yung ganun. So, meaning, walang magiging walang kalalabasan. Kasi syempre, pag pinangakukuhan ka, aasa ka. Tingnan mo, yung mukha nito, umaasa. Malamang yung iba sa inyo, excited pa kayo. Kasi meron ganito, pero wala yan. Or baka ikaw mismo, Sagittarius, ganyan ang ugali mo. Yung iba sa inyo, tingin ko, kahit mahilig kang makipag-usap, malamang na hindi ka talaga nagsasalita. Lalo na kung tungkol sa private life mo, tungkol sa maraming bagay siguro, At tingin ko naman na mabuti yan, huwag ka na lang magsalita. Huwag ka na lang magsalita. Maganda yan. Kasi makakabuti sa yan. May yung way ng rin yan pag tawag dito, pag iwas sa gulo, di ba? Ingat, ganyan. Or kung gusto mo magsalita, mag-ingat ka na lang. Yung mga pananalita na ilalabas mo. If ever na bumuka or ibuka mo ang iyong bibig, piliin mo yung words na lalabas. Huwag kang magpakita ng lakas or tapang na yung sa pananalita mo or yung sa kilos mo. Kasi yung pananalita mo, lumalabas yan sa kilos mo . Siguro yung iba sa inyo, parang, kasi tataas yung paan nito, parang handa kang yung tapang ba, di ba ganyan ang kabayo, parang pagkaayaw niya, tataas niya yung paan niya. Malamang yung iba sa inyo ganun. Kaya mag-ingat ka sa mga pananalita mo, maging sa karelasyon mo or sa manliligaw mo, yung iba sa inyo, kung anong enerhiya, kasi love reading ito, kasi nababasa ng kabilang partido yung enerhiya mo. Lahat tayong tao gano'n naman . Kahit sino, kahit baby, makikita nila yung pananalita mo. Sa pananalita, kapag nagsalita ka, makikita naman nila, mararamdaman nila yon. And then kahit hindi ka magsalita, makikita naman nila sa mata mo, minsan sa action mo. Kaya sinasabi sa ng baraha, mag-ingat ka. Kung hindi mo kaya mag-ingat, magsumikap kang mag-ingat. Okay? Para hindi masira yung iyong reputasyon, lalo na kung meron kang pamilya, kamag-anak ng asawa mo, kamag-anak niya, o yung live-in partner mo, kahit naman mag-boyfriend, girlfriend, di ba? Yung reputasyon mo doon sa parents ng karelasyon mo, di ba? Or baka yung iba sa inyo, dahil nga, paano kayo, balagbag kung magsalita, yung balagbag, ganun, balagbag ba tawag sa Tagalog? Baka ikaw mismo ang sisira sa inyong samahan. Okay? Alamin natin kung ano ang naging nyo, samahan, naging sitwasyon nyo, or baka yung iba sa inyo natapos ang inyong samahan, or kung may nanliligaw ba sa'yo, may nagustuhan ka ba, ano ba ang nangyari, alamin natin yan sa ating baraha. Pero unahin natin kung bakit natapos ang relasyon mo. Malamang yung iba sa inyo, kasi kaya nga nagtatanong kayo sa akin . Malamang na mayroon kayong problema. Kaya yan ang aalamin natin kung bakit natapos, bakit nagkaroon ka ng disappointment dito.
Ito maliit na lang ang gamitin natin para magkasya yung ating ano. Maliit. Combination. Oh, dami. Nagkalat. Grabe. Ay, ano ba yan? Ay, may mga ano pala, nakaano. Ayan. Ayusin muna natin. Diyan. Oh, calling in your soulmate. Ano sabi? Your prayers, affirmations, and visualizations help bring you together. And then, dito naman is unrequited love. There's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. And then, amplify your positive emotions. Amplify daw. Make a decision. Make a decision. Make plan. Seek beauty. Okay. Baba natin siya dito. Total late naman natin siya nakuha. Okay, dito nakakita yan. So, dito sa baraha mo, maaaring yung iba talaga sa inyo, talagang paranoid. Para ka sigurong bata dito, na nagtatantrum, alam mo yun? Kaya, malamang na etong person mo na-aburido sa'yo, or nakaramdam ng takot. Kasi nga, parang, nakakatakot itong si Sagittarius. Ganito pala to pagka nagkaaway kami. Baka before siguro, Sagittarius, hindi mo pa naipapakita sa person mo na kung gaano ka magwala. O baka naman sa inyo, dati ng ganito ang ugali mo, parang pinagtiisan ka na rin ng person mo, ayan ka na naman. Talaga, tas eto na, mas lalo kang mas mapanganib pa ang mga action na ginagawa mo. Kaya, kumpara sa dati, parang, nasaan na yung dati kong yung dati kong karelasyon, yung dati kong niligawan, yung dati kong nagustuhan na tao, nawawala na. Yan ang sinasabi sa iyo ng baraha. Nararamdaman. Kaya itong, ang tawag dito, ang dahilan kung bakit maaaring ikaw, meron kang side na disappoint ka, and yung person mo rin na-disappoint din sa'yo. Yung iba naman sa inyo, meron nga mga pangako na hindi talaga natupad, kaya malamang siguro, ikaw nag-freak out ka dito. Pero tingin ko naman, itong person mo, kung ano bang gender, he or she, is avoiding the conflict naman, itong person mo. Ikaw lang ito, Sagittarius, mahilig magbenta ng away. Kaya ayan, sa kakabenta mo, binili tuloy yung binenta mo. Nauwi kayo sa hiwalayan o hindi pagkakasundo. Yung iba sa inyo. Or kung sabihin mo, hindi pa kami, o baka parating pa lang sa'yo ito. Baka nga hanggang ngayon, hindi nyo pa naibabalik yung dating yung sweetness, yung dating yung estado ng inyong samahan, yung dating pagtitiwala nyo sa isa't isa. Kaya, ayan, natapos ang inyong samahan. Kasi, pinapayagan mo, or ikaw mismo, or yung person mo siguro, meron kayong mga ganyang klaseng negatibong enerhiya na gumagala, napapalibutan kayo. Kaya, ayan. Alam mo pareho di ba yung bilog na to, parang eto rin siya parang wifi din, di ba? Ayan, hinahayaan nyo kasi. Mas pinapairal nyo yung negatibo, yung emosyon, na which is dapat meron kayong maganda ditong samahan Malamang yung ikaw siguro,
ikaw na bahala mag-adjust, ano, Sagittarius. Kung sa tingin mong negatibo, ayaw mo matanggap, sige. Bahala ka na. Pero ang nakakita ko dito sa barahan natin, ano, negatibo kasi ito, ano, at pasensya na, ano. Mas kasi pinapayagan yung kontrolin kayo ng negatibong emosyon. Kontrolin kayo ng mga emosyon, yung mga bagay-bagay ba na nakikita mo o nakikita nyo, ano. Kumbaga, yung iba siguro sa inyo, wala pa talaga kayo nakakita or talagang totaling wala pang pruweba. Kumbaga, kasi ang wifi, hindi mo naman mararamdaman yan, di ba? Kahit itong tubig na to, di ba, pag lumakad ka, mararamdaman mo ba yan? Hindi mo mararamdaman yan eh. Makakita mo pero hindi mo mararamdaman. Pero yung iba sa inyo, wala naman kayo nakakitang pruweba. Wala naman kayo. Yung nararamdaman nyo lang, kung ano yung ang tawag dito, yung haka-haka, kuro-kuro nyo. Mas doon kayo naniniwala, ano? Baka yung iba sa inyo, meron kayo narinig na nasasagap, na chismis, ano? Kaya, ano nang lumalabas tuloy sa inyo na hindi nasusuklian yung ino-offer na pagmamahal. Ano? Tingin ko, Sagittarius, ikaw to eh. Meron kang, sorry ha, Sagittarius ha, pero tingin ko eto eh. Maring ikaw ang labis na nagsiselos, emotional, or moody ka talaga, ano? Lalo na kung ikaw ang Sagittarius na babae, ano? Bakit dahil sa panahon ng, kung babae ka, during ng period mo, ano? Kasi ganyan, di ba? Lalo na pag bata-bata ka pa, yung during ng period mo, yung mood mo nag-up and down, di ba? Mainitin ang ulo mo, ano? So, maaaring yung ganyang side mo, kung napaparanoid ko kung ano na pinag-iisip mo, tapos nagkakabungguan kayo ng person mo. Hindi kayo nagkakaunawaan. Or hindi talaga maiwasan na salubungin talaga ng person mo dahil meron ka ring part talaga na kumbaga uncontrolled na yung feelings mo. Kaya parang siguro hindi lang once, hindi lang twice. Palagi na lang siguro. Kaya itong person mo, hindi na rin nakatiis. Kaya nagsalpakan kayo dito. Kaya dito, nagkabungguan. Alam mo yan? Yan ang nakakita ko sa baraha. Pero kung tutuusin, yung iba sa inyo, may pagmamahal. Yun nga lang, hindi nasusuklian. Kaya nga sinasabi dito, make a decision. Ano? Yan sinasabi ng baraha dito. Yung iba sa inyo, no, kung, Sagittarius, ano, kung may nanligaw sa'yo, or may nanliligaw ba, or nagpapaligaw ka, or meron ka nagustuhan, or nagkagusto ka. Sa'yo naman, ang mensahe sa'yo, no, nung una, nakakita ko dito, mabilis na naakit, nagkagusto, oo. Pero, bigla ring nawala yung feelings, ano? Maaring ikaw, na-disappointed ka. Or ang person na, itong person mo, itong manliligaw mo, itong nataypan mo, na-disappointed siya sa'yo. Kung single ka na Sagittarius, ano, at meron ka nagugustuhan na tao, or nagpapaligaw ka, no? Tingin ko, itong person na to, meron din siyang bad habit. Ano? Bad habit, maring nagustuhan mo siya dahil sa looks or baka pareho din kayo ng gender, yung iba sa inyo, no? Meron kang attraction na naramdaman doon. Kasi kung titingnan mo dito, tingnan mo. Parehong babae. Ano? Kaya yung iba sa inyo, malamang na nag-aalangan ka rin. Kaya sinasabi, make a decision. Maring na-attract ka, pero nagdadalawang isip ka kasi, bakit, paano yun? Ano siya eh? Pareho naman kami babae. Pero nag-aano ka dito? Nag-aalangan ka. Nag-aalangan ka at the same time, naandun yung attraction. Ano? Mari nagustuhan mo yung, meron ka nagustuhan. Naakit ka sa kanya sa kung anong kadahilanan. Baka yung iba sa inyo, hindi naman same gender or talaga nagustuhan mo itong person na to, baka magaling mag-basketball, magaling sumayaw, ano? Pero itong person na to, no, nakikita ko dito, cheater ito. Cheater. Cheater, manipulator, mapanlinlang, or balak lang niya na
kumbaga, one night stand lang to. Okay lang to si Sagittarius. Hindi ko to seseryosohin. Ano? Gusto niya lang yung makapaglaro. Yan ang nakakita ko. Actually, etong sinasabi ng baraha, ikaw siguro, naghahanap ka ng makakarelasyon, pero babala ito babala sa'yo ng baraha. Kaya kung sa tingin mo, Sagittarius, naka-resonate ka, oo, meron ako nagustuhan, ganyan. Kung naka-resonate ka, then take it. Take it mo yung advice, babala yan. Galing yan sa higher dimension. Malamang, kaya ka napunta dito sa aking YouTube channel, hindi to accident. Dinala ka ng iyong gabay. At saka, alam mo, Sagittarius, hindi mo kailangan, ang tawag dito, alamin buong istorya or yung outcome ng ating baraha. Ang mensahe kasi ng ating gabay, sometimes, pira-piraso, fragment, kaya, nasa sa iyo yun, na ikaw na, parang parang puzzle, kaya ikaw na ang bahalang magtagpi-tagpi niyan. Okay? Ganun yun. Lalo na kung hindi ka marunong, ang tawag dito, hindi mo mag-get yung mga synchronicity, mga angel number, actually ang angel number, mostly talaga, ang mga mensahe ng higher dimension is sa numerology. Pero yung iba namang angel, ginagamit nila is yung mga bulletin board, makikita mo sa mga everywhere, kahit saan, kahit yung magluluto ka lang, makikita mo sa yung description ng binili mong ulam, yung manok. Meron mga, di ba, may mga yan, para mga, tawag dun, mga slogan sila. Minsan yan, ginagamit yan ng mga angel. Kaya, be aware ka dyan, okay? Self-realization, self-awareness. Okay? At yung iba sa inyo, kung nagkaroon kayo ng romantikong proposal, tapos, biglang binawi, or hindi na nagparamdam. Yung iba sa inyo, tingin ko ganyan na nangyari. Or sadyang ang ugali talaga ng person mo, heartbreaker siya. Alam mo yun? May ganun kasing klaseng tao na medyo may sayad yung isipan. Alam mo yun? Kaya malamang yung iba sa inyo, let's say nagustuhan mo or nanligaw sa'yo, ganun ang kanyang mindset or ganun ang kanyang attitude or ugali niya. Na yung manliligaw, magpapapansin. Tapos, kapag nakuha na, yung, alam mo yan, yung ganyan, parang akala mo kung sinong marispetong tao, alam mo kung sinong pahalik-halik pa sa kamay, sweet-sweet. Pero, kapag nakuha niya na ang atensyon, or ano man yung gusto niya na makuha niya, escapade na siya. Na parang walang nangyari. Baka sa next time, ikaw maghabol sa kanya. Kasi nga, syempre, mahal mo siya. Yung iba sa inyo, Sagittarius. Baka ganyan ang pumapalibot talaga sa inyo, na enerhiya. At saka, basically, mga ganitong klaseng type ng tao, ako base sa akin, as a psychic medium, nakikita ko to, lalo na sa mga reading ko, at sa mga session ko, video call ko sa mga kliyente ko, nakakita ko na itong mga ganitong klaseng tao, napapasukan yan ng bad spirit, ng evil spirit. Which is tayong mga tao, alam mo, madali tayong matukso, madali tayong mapasukan talaga ng evil spirit. And then, Sagittarius, ito, payo ko lang sa'yo, para ikaw mismo, hindi ka mapasukan, pag-igihan mo ang connection mo sa Panginoon. Hindi ko alam kung anong relihiyon mo, pero ako, Kristiyano ako, at ini-endorse ko sa'yo si Jesus Christ, dahil ako, empleyado ako ng Kingdom of Heaven. Okay? So, ini-endorse ko sa'yo ang connection mo sa Panginoon, kay Jesus Christ, yung relationship mo sa Kanya. Kaya nga sinasabi sa Matthew 6, verses 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Diba? Yan ang sinasabi sa Biblia. Pera man, pag-ibig man, relasyon man, anak man, kahit sino, co-worker, trabaho,
Ang ibig sabihin kasi ng righteousness is aligning. Aligning ang sinasabi niyan. Which is, ako ang validation ko sa aligning na yan, yung 7th chakra mo, kailangan i-align mo yan. Kailangan naka-align. Right position. Naka-align yung position na yan. Ano? Alam mo yun? Para pag naka-align yung 7th chakra mo, pwede kang makapag-connect kay God. Alam mo yon? Kasi yung root chakra, first, second, third, yung fourth heart, and then throat, and then yung third eye mo, and then yung crown chakra. Yung crown dito. Ano? Yung pagiging kaalaman mo. Kaalaman mo at ang iyong heart chakra. Ang way. Pag na-open mo yan, makakapag-communicate ka sa Panginoon. Or sa higher self mo. Or sa Holy Spirit, or sa higher dimension, kailangan mo kasing maitaas ang vibration mo. Okay? Para maging citizenship ka ng invisible kingdom ni God. Ano? Yan ang gusto kong, actually yan talaga ang gusto kong ginagawa sa mga, nagbibigay kasi ako ng spiritual session, ano? Video call kami sa mga kliyente ko. Yan ang gusto kong mangyari sa kanila. Ang maging fully, truly, spiritually awakened sila at yung hindi madalian. Ano? Yung sa tamang pamamaraan para hindi sila mabibigla. And then, syempre, kailangan kasi dyan, aksipin mo ang Panginoon. Ano? Kaya, kung kayo, lalo na sa Sagittarius, kung mayroon kayong mga ganitong klase nagiging karelasyon, parang sinasabi mo na palagi na lang paulit-ulit naloloko ako, palagi na lang paulit-ulit na pinaglalaroan ako, malamang na gano'n na nangyayari, na-attract mo yung mga taong merong evil spirit, yung mga napopossess. Hindi naman sila, ang tawag dito yung parang exorcist level, ano? Lahat naman kasi tayo napopossess, whether it's evil or good, or bad or good. Okay? Lahat tayo napopossess. Para mapossess tayo sa in a good way, sa kay God, kailangan i-raise natin ang vibration. I-welcome natin ang Holy Spirit sa ating katawan. Kaya kailangan seek the first kingdom of God. Kailangan yun ang unahin mo. Okay? Para magkaroon ka ng connection kay Lord. Matulungan ka. Kaya yun ang sinasabi ko, pag once na humingi ka ng tulong sa akin, gagawin ko ang imposible at gawin mo yung kaya mo, yung posible mong gawin, which is yung pagdarasal. Yan ang usually sinasabi ko sa mga kliyente ko. Okay? So ngayon, move on tayo sa baka yung iba naghahanap kayo ng bago. Okay? Bagong karelasyon. Alamin natin kung anong katangian ng itong bagong karelasyon mo. Baka hindi lahat, baka yung iba sa inyo dumating itong person na to. Kasi you are calling your soulmate. Alamin natin yan, Ito na lang yung maliit. Open natin to. Diyan, action. Then, community, and then baliktad, leadership. Ayan, dito natin siya lagay para makita ko pa yung iba nating mga baraha. Kasi kasali pa yan, ha? Kasali pa yan. Hindi pwedeng hindi kasali. Pag-aanohan natin, pagbabasihan pa rin natin yan. Kung marunong ka magbasa ng tarot or kung gusto mong matuto, tingnan mo na lang ang picture. Okay? Ang masasabi ko, leadership, action, community. Masasabi ko dito, ang katangian nito, etong person na to, meron siyang side na rebellion. May ugaling maghimagsik. May ugaling, kapag hindi siya sang-ayon sa rules and regulation, siya yung tipong taong papalag. Papalag siya talaga. Okay? Lalaban to. Tataas niya, ganyan siya. Ipaglalaban niya kasi yung sarili niyang paniniwala, yung sarili niyang pinapaniwala, ang dignidad niya, kumbaga. Ipaglalaban niya yung sarili niyang kagustuhan. Kasi ganyan ang mga rebellion, di ba? Mga rebelde.
ipaglalaban niya. Kung may sarili siyang, or meron kasi siyang pansariling method, yun, masasabi ko method siguro. Baka yung iba sa inyo, mismong relihiyon siguro, magre-rebelde siya, no? Hindi siya sang-ayon, lalo na kung meron siyang gender issues, ano? Dahil kasi, syempre, di ba, sa simbahan, ano? Lalo na pagka, mga bading, alam mo naman, mga sinasabi, lalo sa panahunan namin, nung kapanahunan namin, tinatago kasi yan pero meron namang iba nilalantad, ano? Pero ngayon, sa panahon ngayon, lahat na nilalantad. Wala nang sikreto. Kaya malamang, ganun, ano, meron siyang hindi tinatanggap na, parang, meron siyang lamang galit siguro, ano? Parang, kasi, paglalaban niya talaga yung kanyang tinan mo, talagang pasagod to Bawa, ano ba masasabi ko? Ayoko gusto kong mag-ingat sa mga words na sasabihin ko. Let's say, sa simbahan nga, hindi tinatanggap yung mga ganyan, yung mga alanganin, yung mga alanganing uri, dahil lalo sa Kristiyano, di ba? Mayroong iba't ibang pananaw kasi, variety of views on sexual orientation, yung mga sinasabi nila sa homosexuality, di ba? Kasi isa yan katangian ng person na to. Baka yung iba sa inyo, hindi lahat. Pero ako kung pagbabasihan natin ang pagiging psychic medium ko, kasi nakakausap ko ang kaluluwa, patay man o buhay. Yung patay, natin, kasi wala kayong kakayahan. And then pag buhay, kahit buhay ka, kaya kong kausapin ang kaluluwa mo. Which is, gagamitin ko ang iyong higher self. Makikipag-connecta ako dun. At doon ko nababasa at nalalaman na katawan mo lalaki, pero ang nagsasalita babae. So, ganun Ang mahirap i-explain, pero masasabi ko na lang, ang energy talaga is dalawa lang. Okay? It's either na energy ng feminine or masculine. Ngayon, masasabi ko yung iba talagang tao, which is yan talaga ay sumpa or parusa. Kaya ang nangyari, di ba may mga ganyang klaseng movie, di ba? Special sa mga Korean drama. Yung katawan babae, pinasok ng kaluluwa na lalaki. Kaya meron siyang gender problem, di ba? Hindi siya sa katawan niya kasi feeling niya talaga na siya ay yung panlabas babae pero feeling niya lalaki siya. Meron mga ganun So malamang yung iba sa inyo ganun. At nakikita ko ganun ang katangian ng person na to. Kaya nagre-rebelde siya Kasi malamang yung iba, hindi naiintindihan yung pinagdadaanan nitong taong to. Maaring mismo yung family niya, parang hindi naman totaling tinaboy o hindi lang natanggap ng family niya. Kaya may katangian siya na may problema talaga siya na walang makaintindi sa kanya. Yung mga ganyang klaseng katangian ng person na to. Masasabi ko, hindi lahat, yung iba. Paki-adjust na lang. Pero totoo yung sinasabi ko, yung sabihin mo na babae ka, tapos kakausapin kita, minsan nakikita ko yan, yung boses mo or yung soul mo, kasi gumagawa sila ng imahe. Kaya nakakita ko na, kung talaga, kung masculine ba or feminine, kahit sa mga baby. Ang mga baby kaya ko rin kausapin. Sorry Kumuha na ako ng panibagong barahan. Yan ang isa sa mga kakayahan ko, sa mga hindi nakakaalam. Akala nyo siguro tarot reader ako dito na porket na yung YouTube? No. Ang main trabaho ko, totoo talaga akong online fortune teller dito sa Japan. I'm sorry. Baka yung iba natatamaan ko. I'm sorry. Pero ako yun kaya hindi ako nag-upload everyday. Nag-start lang ako ng YouTube channel ko para ma-reach out ko kayo, para maipaalam ko sa inyo ang tungkol sa ating soul contract, tungkol sa spiritual awakening, at pinaranas kasi sa akin yun ng universe. At yun ang gusto ng universe na iparating ko sa inyo, ibahagi ko sa inyo. Kaya nga nag-start ako sa aking YouTube channel na nag-share ako about my third eye, about my kundalini, about my twin flame. Ikaw nang bahala. Kung gusto mo meron kang katanungan, lumapit ka lang sa akin at papaliwanagan kita kung bakit nangyari yun. Okay?
Dahil yung iba kasi hindi pwedeng ipagsabi. Secret. Okay? So, eto, mayroon tayong angel number 3322. Baka mag-soulmate nga talaga kayo yung iba dito. 3223. Yung iba sa inyo, ang katangin ng person na to, masasabi kong ignorante. Or may kung anong kinaugalian siyang pamumuhay. Or siguro hindi kinaugalian na relasyon. Ano? Or kung meron man siyang dating naging karelasyon, baliktad ang kinatatayuan niya. For example, siya yung, let's say mag-asawa, ano? Siya yung naging yung parang nanay, tatay siya pero nanay siya. Hindi naman Andres Disaya. Iba kasi, Andres kasi parang wala nang laban sa asawa niya. Hindi ganun. Yung alam mo yun, yung home daddy, yung ganun. Kasi si mami, mas gusto ni mami, or let's say si mami, gusto ni mami na gamitin yung kanyang skills, yung kanyang edukasyon, or siya ang mas may kumikita ng malaki. Tapos etong si daddy, etong future love partner mo, let's say kung naghiwalay na sila, before siya yung Andres Disaya, or siya yung home daddy. Siya yung tagaluto, taga-sundo sa mga bata, Kaya kahit sabihin mong may asawa naman pala siya. No, hindi. Baka naghiwalay na. Or kung hindi man maghiwalay, magkaroon kayo ng attraction nito. Kasi nga home daddy siya, 'di ba? So, marami siyang time. Baka ikaw Sagittarius, ikaw naman single mom. Tapos magkita kayo sa school ng anak niya. Hindi mo alam, ha? Hindi mo kaya wag mo i-label na ako kasal na ako or siya kasal na. Hindi mo alam kung kailan kayo ma-attract sa isa't isa. Dahil sabi ko nga sa inyo, ang tukso, lumalapit yan, minuto, segundo. Kaya yan ang nakikita ko. Pero hindi naman lahat, kaya take what resonate. And then, alamin natin kung ano ang magiging inyong outcome. Kuhan muna tayo ng ibang baraha. Ito siguro ang gagamitin ko. Kasi si home daddy yan eh. Siya may hawak ng susi ng bahay. Palagi siyang busy siya. Siya ang tagaluto, taga-sundo ng bata. Kung anong ginagawa niya, sari-sari. Uy, ano ba yan? Sumisemp lang yung ating baraha. Sorry. Grabe. Ang lakas ng ulan sa labas, grabe. Parang may bagyo ata na naman. Nasa Japan po ako ha, sa hindi nakakaalam. Akala na iba kasi nasa Pilipinas ako. Nasa Japan po ako. Ay, lumabas na siya. Okay, sige, ikaw na lang. Okay, ano magiging outcome nyo? Jajang adventure. Keep your dreams alive. And then, Epona, tsaka si Eostre. Wise. Uy, ayan na naman, leadership. See, adventure, new beginnings, keep your dreams alive. Malamang na may attraction talaga na magaganap sa inyo. Let's say, kung hindi pa kayo nagkakatagpo nito, hindi nyo pa kilala, once na nagtagpo kayo, merong adventure nga eh. So, kakaibang damdamin ang mararamdaman nyo dito. Patay ka, Sagittarius. Tingin ko, type nyo talaga ang isa't isa. Pareho kayo. Ang nakakita ko, ang kawalan nga lang ng pananampalataya. Kasi, manghihina yung loob eh. Alam mo, kung bawa meron na kayo pare-pareho na kayong, or hindi mapareho, yung isa sa inyo taken na, or ikaw ang taken. Pagsubok ito, ibabato sa iyo ni Lord. Ayan ng universe. Boom.
yan ang mangyayari. Anong magiging sagot mo ngayon dito, Sagittarius? Papatol ka ba? Papayag ka ba sa tuksong yan? Or kung hindi naman magkarelasyon, let's say katulad ng sabi ko, pareho kayo ng gender. Baka yung iba sa inyo before, never kapag nagkaroon ng karelasyon na pareho kayo ng gender. Pero eto, or baka naman iba sa inyo, ikaw mismo alanganin yung gender mismo, Sagittarius. Maraming validation na pwedeng, dahil hindi naman to reading para sa isang Sagittarius, Pero nakakita ko dito, panghihina ng loob. Manghihina ang loob mo dito kasi kawalan ng kapanatagan, Kaya, kung if ever, meron talagang attraction or talagang magugustuhan nyo ang isa't isa or iba sa inyo, naghiwalay na kayo dati, depende kasi future, mo to magiging future lover mo. Ang future lover mo na kasi you're calling your soulmate, di ba? Eto, calling your soulmate. Hindi naman ibig sabihin na yung past mo, hindi na babalik. Baka yung iba sa inyo, from past, magkakaroon na kayo ng bagong realization, magkakaroon na kayo ng panibagong desisyon na, oo nga pala, siya pala talaga ang hinahanap ko. Ayan, yung pala ang gusto ko talagang karelasyon. Kaya magkakaroon ng self-realization yung iba sa inyo, At sinasabi sa inyo ng baraha kasi nga mawawalan kayo ng kapanatagan, Kaya yun ang dapat yung ibalik dito. Kung gano'n, kung before. Meron kayong ganong klaseng samahan. Ipaglaban nyo. Or makabubuti na pag-aralan nyo ng maigi yung inyong papasukin na sitwasyon. Yung iba sa inyo, tingin ko talaga magsasuffer talaga kayo. Yung inyong magiging relasyon. Kung magkarelasyon man kayo o hindi or dati, meron pa rin kayong pagsasaferan. Magsasuffer pa rin. Then, ganun din. Lalo na kung paiiralin nyo talaga yung negative feelings nyo, yung pagiging paranoid nyo, kasi ang mga tao kasi, lalo na nandito tayo sa mundong earth, mas madali sa ating gumawa ng action na negatibo. Yun tayo. Yung mahirap maging positibo. Kasi kahit sabihin mo maging spiritually awakened ka, kailangan paglabanan mo yan. Time to time. Kaya kailangan mo nga mag-prayer always. Always prayer talaga. Petition, prayer. And meditation. Magkaiba naman kasi ang prayer sa meditation, Ang meditation kasi patatahimikin mo ang utak mo, ang isipan mo, Katulad ng ganito, para magkaroon ka ng inner peace. Kasi kung palagi ka na lang negatibo, kahit ilang relasyon ang pasukan mo, palagi ka talagang negatibo. Okay, Sagittarius? So, ganun yun Always pray. Hindi ko alam kung anong relihiyon ang meron ka, pero ako sinasabi ko, bilang isang Kristiyano, at huwag kang gagamit ng mga mangkukulam. Huwag kang pupunta sa mga manghuhulang ng kukulam. Dahil hindi mo namamalayan, doon mo binibenta ang kaluluwa mo. Itigil mo yan, Sagittarius. Meron mga Sagittarius na nagre-request sa akin ng ganyan Inaano ko sila. Nire-reject ko sila. I'm sorry. Hindi ako mangkukulam. Okay? Pero mapapaayos ko ang inyong samahan kung makikinig ka sa sasabihin ko. Ang dami kong sa. Okay? So, Sagittarius, move on tayo sa soul contract na napili ko. Teka lang Okay, Sagittarius, sinulat ko na dito sa papel. Obvious na. Dapat tinago ko pala. Dapat tinago ko muna. Okay? So, Sagittarius, 11:22. Ang sabi mo, booking na, both wala kayong soul contract. Anyway, eto sinabi mo babasahin ko lang sa aking iPad. Medyo maliit kasi hindi ko luma na kasi itong aking iPad Sabi niya, Ma'am, salamat po. Number one. Ang galing niyo pong magbasa ng baraha. First time lang ako nakakita ng tarot reader na tunay. Ako, 11:22, person ko, 12:19. 11:22, 12:19, tama. Okay. Oh, thank you. Number one. Ang daming number one. Thank you. Salamat, inuto mo pa ako. Eto na, napili na kita. Eto na. So, ikaw, me, 12-19 person mo, both wala kayong soul contract. So, hindi naman ibig sabihin na pag wala kayong soul contract, wala na. Hindi ganun, Explain ko lang Sagittarius, lalo na kung first time ka lang dito sa aking YouTube channel, Ang soul contract kasi,
isa yung agreement bago kayo pinanganak dito, sa pagitan mo at ng iyong soul family. Okay? At dinadala nyo yan ng marami pang buhay bago kayo makumpleto. At saka meron yan 3 uri kasi yung soul contract. Positive, negative, and neutral. Kaya malamang iba sa inyo, negatibo kayo dito. Baka iba sa inyo, karmic. Pero ikaw, 1122 at saka si 1219 person, wala kayong soul contract. At lahat ng 3 sinabi ko kanina, yung positive, negative at saka neutral, yan ang magtuturo kasi sa atin ng life lesson or soul lesson. Pero ini-express niyan ang mga sarili nyong or mong, Sagittarius, sarili mong buhay sa iba't ibang pamamaraan or sa iba't ibang paraan. Okay? And eto, ma'am, hindi ko pa prepare sabihin pangalan niya. Okay, kung sino ka man, mamaya, kinuhanan ko na kasi ng screenshot during na editing ko, ilalagay ko dito and tatakpan ko na lang yung name mo kasi yun ang request mo. Okay? Pero, okay, mamaya magsisend din ako sa iyo ng email. Baka sakaling hindi mo mapanood to, isisend ko sa yung email at ito ang naging resulta. Okay? Thank you. Hindi pala email. Ano to? But anyway, bibigyan kita ng reply. Wait ka lang. Okay? So, Sagittarius, nagpapasalamat ako sa oras niya inilaan nyo at sa like, share, comment na gagawin nyo dito sa aking YouTube channel. Kung ikaw naman ay cross-watcher, kung gusto mo yung ganito at gusto mo okay lang. Kahit ayaw mo mag-subscribe, it's okay. Tapos gusto mo sumali dito, lagay mo lang yung iyong birth date ha. Birth date mo at saka yung person mo. Yung person mo naman, pwedeng karelasyon mo, co-worker mo, kapatid mo, nanay mo, anything. Basta bigay mo lang para malaman natin kung ano ang soul contract nyo. Lalo na kung curious ka, Then, sa mga subscriber ko, thank you. Maraming salamat. At sa mga matagal ko ng subscriber, thank you. At hanggang ngayon, nandiyan pa rin po kayo. Hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye.